Good morning guys! Eto, umare na naman po ang ating boat na si Shirley, mga kasimangis, habang nasa taas kami ngayon. So meron kaming ilang grupo na nakakita dito sa area, kaya yan ngayon kasalukuyang umarya si Shirley at medyo lumubog lang ang ating inarihan, mga kasimangis. Pero ito, magandang grupo ito, mga kasimangis. Panoorin nyo lang po hanggang dulo sapagkat makikita nyo kung gaano karami yung ating mahuli dito. Halo po ito, skipjack, yellowfin at saka tuna. Ayan, nandyan na naman po si Falcon, ang ating bidang helicopter. Nag-search na naman po siya. So ngayon, eto, medyo may konting ginig-ginig pa at galing sa konting sakit si Falcon, mga kasimangis. Kaya ngayon, pinipino pa natin ngayon si Falcon. So panoorin nyo po hanggang dulo. Maraming salamat. Magandang umaga. Ayan, namula na ang tubig. Dumugo na, nasiksik na isda. Kaya salok na to, mga kasimangis. Guys, nakikita nyo ngayon yan sa ating conveyor. Diretso yan sa ating na bodega na super lamig. Lamig na lamig yan, mga kasimangis. Diyan yan lulutuin. Diyan yan ipoprosen ng ating mga nahuling isda mula doon sa taas. Sinalog, dadaan dyan sa conveyor natin. Diretso dyan sa umaapaw na chilled water, mga kasimangis. Ayan po ang proseso para yan ay ma-frozen para good quality, mga kasimangis. Ayan. O, panoorin nyo lang po hanggang dulo dahil madami pa po tayong sasalukin. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta. Good morning guys! Eto nga po at umarya na naman po si Shirley sa isang napakagandang grupo. Medyo lumubog lang, mga kasimangis, ang ating inarihan. Ngunit nandyan lang po yan sa malapit na yan. Yan po ay pagkaganyan po na lumubog ang isda, yan po ay sinosonar na ng ating fishing master. Ginagamitan na yan ng high-tech na aparato sa ilalim ng ating barko. So yan po ay tinatawag nating sonar. Sinasabi ko nga po sa mga nakaraang video natin, mga kasimangisda, na tayo ay very high-tech po. High-tech po ang pangingisda natin dito sa Pacific Ocean. Kahit po yan ay nakalubog, nakikita po yan ating fishing master sa pamamagitan po ng paggamit ng kanyang sonar. So, inuulit ko po, ang sonar po ay ginagamit sa pag-detect ng isda, kung ganong karami or volume niya, kung anong distansya na sa barko, kung gano ang lalim, kung ano ang speed nito, ano ang direksyon ng isda. Kaya yan po, kung makikita ninyo, wala kayo nakikitang isda dyan na inaryahan dahil lumubog po, mga kasimangisda. Eksaktong pagbagsak po ng ating main skip na kung saan ito po yung naglaladlad ng kanyang lambat, ay lumubog po ito. Kaya ganyan po ang laban, mga kasimangisda, dito sa pangingisda sa fishing ground. Ganyan, pagka medyo may kailapan ng isda, lumulubog ito. Pero sabi ko nga, high-tech tayo. Kung ano-anong ginagamit nating aparato dito para makahuli tayo ng isda, talagang pinagkakagastusan at talagang namumuhunan ng ating kumpanya para sa mga aparato sa pangingisda, mga kasimangisda. Ayan, kasalukuyang umiikot siya. Tayo din naman po ay umiikot din at ating tinitingnan ang galaw ng isda kung meron tayong makikita dyan. So ngayon, since wala pa tayong nakikita, unti-unti na rin tayong bumababa dyan, nang sa ganon, kung sakaling magpakita or lumutang ang isda, ay ating mabulabog or mag-assist tayo sa ating motherboat. Yan din po ang isang trabaho ng isang tuna spotter na katulad ko na sinasabi ko nga sa mga nakaraang videos natin. Sa bago lang po ito, para sa mga bago natin mga subscribers at saka followers, mga kasimangisda, para inyong lubusang maunawaan ang pangingisda dito sa Pacific Ocean, na kung saan ang hinuhuli po namin ay inilalata. Hindi po kami humuhuli ng isda para sa local market. Paulit-ulit tayo, mga kasimangisda. No script. Ayan, medyo may bumabakas-bakas po sa gitna. Ayan, kulay nangingitim na yan. So yan na po yung isda inaryahan. Yan, binubulabog po yan ng speedboat. So nakita nyo, lumutang siya. Halos nasa sentro lang siya. Kaya
tayo naman po ay pupwesto dito sa may mainscape kung saan ito po yung humihila ng ating lambat mga kasimangista. So ayan, nandyan lang po yan. Kailangan natin distansyahan. Hindi natin pwedeng tapatan yan at baka lalong wild o maging mailap, tumakas pa mga kasimangista. Ayan, may nag-aalon-alon, tatlong mahahabang grupo na po yan nandyan sa loob ng ating lambat na ngayon ay kasalukuyang kinukulong ng ating lambat. Ang ating lambat po ay nailaladlad ng 8 to 10 minutes mga kasimangista at ito po ay may habang more or less 1 kilometer. Imagine niyo kung ganong kahaba yon. Tapos ang isda talagang voluman po ang hinuhuli natin dito. Pangkaning, commercial fishing tayo mga kasimangista, kaya ganito ang proseso. Wala pong ganitong klaseng boat na fishing boat dyan sa Pilipinas dahil bawal po tayo dahil konti nga lang din po nahuhuli dyan. Dito po talagang pang commercial fishing. At ang mga dumadayo po dito ay talagang malalaking kumpanya. Meron po ditong Taiwanese, Chinese, Korean, Philippine, minsan may American. Inuulit ko lang po ito para sa mga bago nating followers tsaka subscribers. Yan, nakikita nyo mahabang yan mga kasimangis, may pumipitik at may alon-alon dyan. Yan na po ang ating kinukulong ngayon. Yan na po yung isda. So ngayon, nakaantabay lang kami dito sa may distansya para hindi naman po dito sumugod ang isda. Kasi dito sa area na to, wala pa pong lambat. So iniikot pa lang, inilaladlad pa lang ng ating mother boat yung lambat na kanya ibinagsak kanina. So, para po dito sa area na to, lumikha kami ng ingay para yung dilis na kanilang kinakain hindi po lumapit dito. Kasi po, kung saan nandun ang dilis, pagka ganyan nanginginain sila, kumakain sila, ayun po ang tinutugis ng ating mga skipjack, yellowfin, tsaka tuna. Ayan, nasa gitna lang mga kasimangis. Thank you Lord, kasi hindi siya nagpasaway, nag-maintain lang dyan siya. So, malaki ang possibility na mahuli pagka ganyan mga kasimangis. Medyo nag-maintain siya sa may parting gitna. So, habang binibira yan, lalalim ang lambat natin, so, makukulong sila. So, pagka malalim na po ang lambat natin, medyo mahihirapan silang sumisid na lahat mga kasimangis. Ayan. So ngayon pumunta tayo dyan sa may bandang Tustusan. Ayan, umikot muna ako kasi medyo mataas yung approach ko doon. So ayan mga kasimangis, dahil nakita ko may lambat pa siya. So yung nangingitim na yun, alon-alon, yan po ay puro isda mga kasimangis. Ayan. So ayan, nandyan na po tayo sa Tustusan kung saan yan po ang end part or end portion ng lambat. Wala na po dyang lambat. So puro kable na. So ngayon, kailangan nating matrap yung isda, kailangan natin lumikha ng ingay para hindi sila lumapit dyan. So, hindi naman kahabaan ang Tustusan. Maganda naman ang pagkakabitaw ng ating fishing master na si Cap Gandolias from Guimaras po. Ang aking fishing master ngayon ay from Guimaras, si Captain Gandolias. Yan, mga kasimangis na. So, isa rin po natin veteranong fishing master dito sa ating company. So, ayan. Nag-stay kami dito for how many minutes? Para lang habang binibira po yung ating lambat, ang ating kable na lumalalim yung lambat natin mga kasimangisda, ay ang isda still nandoon, nanginginain sila, busy sila doon. So hindi natin pwede silang abalain or tapatan doon dahil magdi-disperse yan o kakalat. So magiging mailap sila mga kasimangista. So nag-standby tayo dito for how many minutes para lang po talaga makasupport tayo dito, at yun po ang isang tulong ng isang tuna spotter mga kasimangista. Tuna pilot mga kasimangista. Ayan, pinakita na naman ang mukha ng Tautoy Bibo. Ang inyong kasimangista, si Cap Nilo lang po yan. Yan po ako mga kasimangista. Marami nagtatanong sa ating YouTube channel at saka sa Facebook, ano daw po ang trabaho ko dito? Ako po ang helicopter pilot or tinatawag na tuna pilot mga kasimangista. Bakit? Ako po naghahanap ng isda para sa ating mother boat at ating mga sister boats na namamalakaya dito sa Pacific Ocean. Ako po ang tagahanap. Lumilipad po ako dyan araw-araw, minsan 2 beses, 3 beses, minsan 4 na beses po pagka talagang maraming isda at magandang kapanahunan. So lalo na kung marami tayong kasamang sister boat, kailangan natin bigyan sila ng spot para sila ay may maariyahan. So ganun po mga kasimangista, pinaliwanag ko po ulit na yung trabaho ko kasi marami po nagtatanong kung ano daw trabaho ko dito, bakit nakapag-video ako ng ganito. Ako po ang helicopter pilot. So ganyan po. So nandyan nga po tayo sa Tustusan.
dyan at medyo relax lang tayo kasi nakikita pa naman natin ang isda nandun sa medyo sentro. So yan po, habang binibira ang kable ng ating hydraulic po, purely hydraulic kami dito mga kasimangisda. Talagang very high touch po talaga dito ang pangingisda. So hindi po kami nangangawil at saka talaga ang hinuhuli dito mga tuni-tunilada po, may volume. At ito naman po, sinasabi ko naman ulit na hindi po ito nakakarating sa local market natin. Wala po ito sa palengke, wala sa mga convenience store. Ito po ay purely for canning lang po. Nilalata po ito mga kasimangisda. Yung kinakain yung mga dilata dyan, maaring isa po kami sa nakapag-supply o nakapag-deliver sa company kung saan ginagawa yung mga dilatang tuna. Usually ang isda namin ay dinadala sa Jensen, pero marami po kaming client worldwide mga kasimangisa. Maaring yung ating mga followers tsaka subscribers, maaring isa sa mga nakain yung dilatang tuna ay nahuli namin. Sa tagal na rin po ng company dito mga kasimangisda. So, doon naman po mga kasimangisda sa nagtatanong, kawawa daw po yung maliliit na mga isda. Sumusugod ang isda. Kita nyo, namumuti. So, kawawa daw po. So, dito po, wala pong authorized na dibangkang motor na maliliit at napakalayo po namin sa tabi. So high seas po ito. Inuulit ko, high seas. Hindi kayang abutin ng maliliit na bangka dahil sa gasolina pa lang po hindi na nila kayang masustain yung layo dito sa kakainin ng kanilang bangkang dimotor. At napakalalim nga po ng dagat dito. Hindi po basta-basta po makakapunta yung maliliit na mangingisda natin. So kaya puro mga barko po ang nangingisda dito. Wala kayong makikitang bangkang dimotor, puro malalaking barko po mga kasimangisda. Ayan, nakikita nyo kanina may sumugod na namumuti. So yun po ang danger. Ang danger pagka ganun po sumugod yung isda. Kasi po pagka nalabasan kayo or sumugod yung isda, buo po yan o isang grupo, talagang mauubos yan. Sama-sama po talaga sila mga talagang school of fish po talaga. So buong buo yan lalabas at talagang hindi nyo mapipigilan. So ngayon kita nyo ang ating mga nagbubulabog, tatlo na yung ating baboy-baboy, may speedboat, may fast craft at saka may skip lawagan. So kami naman po, nandito lang po sa helicopter, naka-steady lang kami dito para maglikha kami ng ingay. Kita nyo, nangingitim na yan, may pumuputing alon-alon na yan, gumuguhit na yan. Yan po ang isda nating inaryahan. So ganun po ang proseso mga kasimangisda. Pinapaliwanag ko sa inyo dahil sa bago lang sa ating mga Facebook page saka sa YouTube channel. So nang may idea po kayo at patuloy lang po kayo manood mga kasimangisda. Ayan, may pumipitik, lumalapit-lapit na naman sa atin yung isda. Ganyan po ang attitude ng skipjack. Yung skipjack po na sa Tagalog ay tinatawag nating gulyasan. Isa po sa pinakamabilis yan. Namumuti-puti na. Ang ganda oh. Ang ganda-ganda. Yan, puting-puti na. Sumugod na naman. Delikado makatakas mga kasimangis. Saka talagang hindi tayo po pwedeng mag-relax dito pagka ganyan sumugod na. Ayan na oh. Puting-puti na. Delikado kasi yung ganyan. Pag sumusugod na ganyan, tinutugis nila o yung kinakain nila lumalapit sa atin. So kailangan po talaga natin mag-ingay dito sa side na ito. Nang sa ganon, katulad ng kasing ingay ko ngayon, mga kasimangisda, pasensya na kayo kasi minsan may nagsasabi maingay ako. So, no script tayo mga kasimangisda. What you see is what you get. Kung ano nakikita nyo dyan, yun po ang sinasabi ko. Wala tayong mga palamuti, palabok dito, papulaklak mga kasimangisda dahil yan po yung nakikita nyo. So, yan lang po yung kinukwento natin mga kasimangisda. Ipinapaliwanag ko kung anong ginagawa ng ating mga kasimangisda. So, medyo matagal tayo dyan nagbulabog mga kasimangisda dahil pagkaganyan ang isda, sumusugod, namumuting ganyan, kitang-kita nyo, kailangan talagang hindi makalabas yan. Once may makalabas na isa dyan, sunod-sunod na yan, yung pinaka-leader nila, pag yan ay nakalabas, sigurado po yan, ubos yan, nasa loob na yan. Kaya talagang iniingatan natin yung tustusan. Again, ang tustusan, yun ang part ng lambat na kung sa kwan ay wala ng lambat dyan. End portion na ng lambat dyan, puro kable na lang po mga kasimangisda. So, tustusan ang tawag doon. Ayan. So, panoorin nyo po hanggang dulo dahil
makikita nyo kung ganong kadami yung ating sasalukin mamaya. Ayan. So nag voice over na lang po ako kasi wala pong salita yan habang kami nagbubulabog dyan. So ipaniliwanag ko para mas maganda nyo maunawaan din na kung ano ang pinaggagawa dito. Bakit pa ikot-ikot yan? Bakit patalon-talon pa? Ano yung mga natin mga baboy-baboy natin dyan. So ayan po mga kasimangis, napakaganda panoorin. Kita nyo ang isda pag talagang gusto lumabas, talagang namumuti siya, sumusugod talaga. Hindi nyo kayang kontrolin yun. Pag nakasisid sa ilalim, tuloy-tuloy ho yan. Ubus ho talaga yan mga kasimangis. Kaya yung talagang pagod nyo, talagang ramdam na ramdam nyo pag natakasan kayo ng isda. Ayan mga kasimangis. Talagang yung effort nyo for the whole day na ginawa nyo yung best nyo, naglipad tayo, tapos inariyahan, ang tagal lumutang ng isda, tapos makatakas lang. So talagang sikap-sikap lang to talaga mga kasimangis. Ayan, kita nyo, nandyan na yung kulay dilaw, yun po yung pataw. So kung sa kwan, malaki na po ang percentage na mahuli pagka panagpuna po yung ating pataw doon sa yung tustusan, doon sa ating barko. So tuloy-tuloy po yan, yung kulay dilaw na yan, sa kanan na yan, yan po yung pataw. So medyo maganda-ganda na, medyo safe and secured na po ang isda pagka ganyan. Medyo malalim-lalim na rin po ang baon ng ating lambat pagka ganyan. Yan mga kasimangis na. Yan. So panoorin nyo lang po hanggang dulo dahil doon nyo makikita talaga kung anong nahuli natin, kung anong sasalukin natin, kung paano ito kinalaskas o paano naiangat ito, ganun mga kasimangis. Nandyan lang po yan. So konting lang po, konting tsaga sa panonood para makita nyo po talaga. Wag po kayo mag-skip ng ads mga kasimangis. Do not skip ads mga kasimangis. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa ngayon maganda-ganda na po talaga yung mga followers natin, malaki na rin po, marami na rin. Tapos ganun din po sa aking YouTube channel. Subscribe lang din po kayo para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Maraming salamat po sa YouTube channel. Click the notification bell para lagi kayong updated. Ayan mga kasimangis, ilang minuto na lang, aangat na ako dyan for landing para sa ganon makapagkape-kape na kasi maaga pa yan mga kasimangis. So talagang maaga ang labas ng isda, maaga ang ating trabaho mga kasimangis. Ayan. Thank you Lord for the blessings. Yan nga po, tumake off na ako dyan for landing na tayo mga kasimangis. O ikutan muna natin yan, titingnan natin yung tayo ng lambat kung ito ba ay may mga discrepancy or may sabit-sabit dyan. At the same time, check natin yung isda kung nasa loob pa mga kasimangis. Yan ang trabaho natin dito. Ako po ang helicopter pilot. So inuulit ko po kasi marami nagtatanong. Ayan. So for landing na tayo mga kasimangis dahil nakapag-support na tayo dyan, nakapag-assist na tayo. So isang napakalaking na po yung part natin sa pangingisda. Ayan, ang inyong kasimangis. Pakita na naman ang mukha, ang laki na, mataba na. So keep on watching mga kasimangis. Maganda po itong video na ito dahil sa nagbulabog tayo. Ayan, nakikita nyo si Shirley. Ito po ang pinakamalaking vessel ng company namin ngayon. Parang super ferry, napakaganda, napakaluang at masaya po dito mga kasimangis. So ayan, palanding na tayo. So para makapagpahinga ng konti, kape-kape mamaya pagkatapos na naman po ng ating aryahan, lipad na naman tayo, hanap na naman tayo ng ibang spot para may maaryahan pa rin ang ating mga kasamahan at saka at the same time itong si Shirley, ang ating motherboard ngayon mga kasimangis. Ayun, may pumuputi na sa gitna. Ayan! Oh, nandyan lang ho ang isda. Ayan, namumuti na yung dalawang tumpok na yon. So, positive mga kasimangis na-perform natin ang ating duty, ang ating trabaho, masaya na. Ganun po ang day-to-day na routine ng isang simangisda dito. So, araw-araw, 24/7, pagka minsan tumatakbo kami, naghahanap kami ng spot kung saang area may balita. So ganun mga kasimangis, palanding na ngayon si Falcon ng ating sikat na helicopter. So ayan, kitang-kita nyo nasa gitna mga kasimangis, nangingitim na yon. So yan na po ang ating inariyahan. Ang tabayanan nyo mga kasimangis, panoorin nyo hanggang dulo nang sa ganun solve na solve tayo. Kita nyo landing yan, talaga naman. Kitang-kita naman mga kasimangis ang ating inariyahan na yan, alon-alon mga kasimangis. Ayan, palanding na ang ating sikat na si Falcon. Ayan. Yan ang ebidensya. May pumipitik, may alon-alon.
Sana andyan lahat ng inarihan namin mga kasimangista. Malapad-lapad din yung aming narihan kanina. Nagtatlong tumpok siya. Sana maganda-ganda to. Tabayan natin mga kasimangista. See you guys later. Naglalaba lang ang inyong simangisda. Naglalaba ang inyong kasimangisda. Ayan. See you later guys. Napakaganda ng panahon guys. O, kitang-kita nyo ang liwanag ng kapaligiran. Mainit. Kaya naman po naisipan ng inyong kasimangisda habang na nagpa-power block pa itong ating si Shirley ay naglaba muna. Ayan. So tamang-tama. Perfect timing po for the sunny day. Yan, napakaliwanag. So ganun po. After ng pwedeng tayo maglaba kasi after makalipad o pahipahinga naman tayo. So pagkatapos ulit ito, saka ulit tayo lilipat para maghanap ulit. Kung walang makita sa malapit, kailangan lumipad para makapaghanap sa distansya mga kasimangisa. Ganun lang po ang buhay dito. So perfect timing talaga pagka maganda ang panahon, talaga namang sinasamantala yung kagandahan ng panahon para makaarya at makapaghanap ng isda. Ayan, medyo tuloy-tuloy lang power block nila, medyo hindi nyo makikita sa ganyang panahon pa ang isda. Pagka kumipot na po yung lambat niyan, unti-unti nyo na makikita sila. Isla, ayan, malayo pa yan, mga 20 miles pa yan siguro. Parang ang lapit-lapit natin sa isla pero mga 20 miles yan. Tiglaw. Pakita na isda. Yan, daming gulyasan. Yellowfin, may tuna. May mga nagtitingahan na. Ayan. May kintab.
Okay, maestro. Okay, maestro. Satu terobohan kok. Satu estimate ang diver natin mga kasimangis na more or less 60 tons. Sana more than 60 tons mga kasimangis na. Choker na sila mga kasimangis na. Yung malaking lubid na yan, pag ginamitan yan, medyo mabigat-bigat na yan. Yan, daming tinga. Choker lang, choker. Si Master silipin yung isda, sinecheck niya kung mabigat, marami sa ilalim. Dodoblihan. Yan. Dodoblihan ng ano para mas matibay-tibay.
Aga nag-choker. Hirap itawirin. Sabi ni Mrs. Hindi ko kayong na patang-pata ko sa'yo. Kailayan. Na mga kasimangis, halo na naman. Skipjack, yellowfin, tsaka tuna. Yan. Buhay na buhay pa, nasa loob. Estimate nasa 60 tons, more or less 60 tons. Sana mas marami pa.
Yan, ganyan kalaki yung lubid mga kasibangis sa akin. Laki ng lubid na ginagamit, no?
Bilang bira na lang to, malapit na sa Lukid mga kasimang isda. Halo-halo ang isda, halo-halo. May pang-ulam na naman mga kasimahis na salmon, salmon. Ayan, magsasalok na tayo, magsasalok na. Ayan. Ayan, namula na ang tubig. Nagdumugo na, nasiksik na isda. Kaya salok na to mga kasimang isda. Nasiksik sila sa ilalim.
Mula dyan guys, sa butas na yan, diretso tayo sa conveyor yan. Ayan, conveyor na tayo mga kasimangis ha. Tuloy-tuloy lang yan mula doon sa taas, papunta dito sa conveyor, diretso sa napakalamig na bodega. Dyan po niluluto yan. Dyan pinoprosen mga kasimangis sa ating mga bodega. Ang laman natin mga bodega ay nasa 60 tons kada bodega mga kasimangis na. 60 tons. Ang capacity ng ating barko ay nasa 1,000 mahigit mga kasimangista. Ayan, tuloy-tuloy lamang mga kasimangista ang daloy ng ating mga pinaghirapan na grasya mula sa ating Panginoon. Thank you Lord mga kasimangista. Thank you sa inyong mga pagsubaybay. Ayan Lord, ayan mga kasimangista, nakikita nyo napakadami niyan. Diretso sa napakalamig na bodega. Ayan. Talaga naman nakakatuwang panoorin pagka ganito, makikita mo na talagang hindi mo mapipigilan ang pagdaloy pagka ibinuhos mula dun sa itaas ng ating kubyerta. Pag sinalok mga kasimangista, ayan, tingnan nyo naman, mahaba na. Pagka medyo mahaba na yung conveyor, nasa bandang dulo na tayo, nasa bandang unahan na tayo ng bodega nilalagyan. Pagka ganyan, nalalagyan natin mga bodega sa unahan, ibig sabihin malapit na tayo mapuno mga kasimangista. Pagka yan ay nasa siyam na bodega ang haba, so yan po ay nasa 19 bodega mga kasimangis na ganyan. Talaga namang nakakatuwa na pagka nadyan na sa parting yan, dahil malapit na mapuno at talagang malapit na makatabi, malapit na magkaroon ng signal, malapit nyo nang napapanood ang aking mga vlogs mga kasimangis. Maraming salamat at panoorin lang ang dulo. Maraming salamat.
Lipat na sa kabilang bodega. Ayan. Last salok na pala guys. Thank you sa ating 188,000 followers sa ating Facebook page. Ganoon din po sa ating YouTube channel. Almost 13,000 subscribers na po tayo.
Tingin ko nasa 60 tons mahigit ito mga kasimangis. Thank you Lord for the blessings. Keep us safe everyone. Patuloy lang po kayo manood ng ating mga vlog, mga kasimangis na sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you, thank you, thank you.